Sunod, pagkatapos ng Malaysia, Bahrain ako. Pero yung peke ko talaga, yung unang-una, wag mo rin yan siraan. Dubai, Kuwait, nako, diyan ko naranasan ang mga maltrato ng mga amo. Diyan ako naghirap, guys. Pati pamilya ko, halos wala na. Talagang durog na durog ang puso ko dahil sino ba naman yung abroad ka, uuwi ka sa Pilipinas? Bagla na paper bag ang dala mo, hindi mo nakuha ang damit mo, hindi mo nakuha ang gamit mo, ni wala kang pera, maraming naawa sa'yo dyan sa sakyan, para kang namamalimos. Diyos ko, sabi ko, Lord, ano bang nangyari sa buhay ko? Hindi naman ako masamang tao. Ay nako, kapag nakita nyo lang yung unang abroad ko noon, guys. Awa ng Diyos, nung hindi ako talaga tumitigil na sumusuko sa buhay ko. Ayan, kwentuhan na tayo, wag nang magpakita si Lola kasi sawa na kayo sa mukha ko eh. Nung hindi pa rin ako sumusuko guys, kahit anong mangyari sa buhay ko, hindi pa rin ako sumusuko. Hindi pa rin ako sumusuko guys, kasi sabi nga nila, never give up, di ba? Basta andyan ang Panginoon, tiwala ka sa Panginoon, wag kang mag-give up kasi kapag nag-give up ka, paano ang buhay mo? Paano ang mga anak mo, di ba? Meron kang mga anak na bigyan mo silang magandang kinabukasan. Paano ka mag-give up, di ba? Yan ang tinuturo ko sa mga anak ko, paano ka mag-give up kung mayroon kang mga anak na meron kang mga anak na dapat mo bigyan ng magandang kinabukasan. Di ba? Kaya hindi ako nag-give up, guys. Never ako nag-give up. Kahit minaltrato na nila ako, kahit binugbog na nila ako, nasubukan ko pang nasampal ang animal na kuwaite. 2 beses ako nasampal. Hindi pa rin. Hindi pa rin ako sumusuko. Hindi pa rin ako natakot na mag-abroad. Sabi ko, try and try until you succeed in your life. Di ba? Hindi pa rin ako hindi pa rin ako nagsuko. Bakit ako susuko? Nandiyan yung mga anak ko nag-umihintay sa akin. Never akong gumawa ng, ayan, hindi ako nasumuko guys. Yan, hindi ako sumuko. Kaya yon, nung hindi ako sumusuko, siguro alam ng Panginoon na, dito kami kumukuha, alam ng Panginoon na sabi niya siguro, mabait ka. Kaya yan, nung last na abroad ko, yan, binigyan ako ng Saudi employer at saka Bahrain na super bait. Grabe. Parang pamilya nila ako guys, di na nila tinuturing na masama kang tao, hindi ka tinuturing na katulong, na siyakala, housemaid, kaddama, sabi na nila, di ba sa Dubai, kaddama. Alam mo yung salitang kaddama, siyakala, di ba? Housemaid, tatawagin ka lang nila na siyakala. Dito tayo, yung mga bamboo. Pero awa ng Diyos guys, sa Bahrain at saka sa Saudi, never akong naging parang hirap na siyakala. Hindi. Yan, ito yung tanim ng tatay ko dati ito. Pero dahil sa kalupitan ng Panginoon, hindi naman Panginoon, dahil sa kalupitan ng mga tao, yan, kinuha nila yan. Yan, hayaan mo na. Di bale, wala na yung tatay ko, nag-rest in peace na siya. Alam niyo guys, yan lang ang yan lang ang share ko sa inyo. Kapag ikaw ay OFW, huwag kang mag-give up. Never give up. Basta huwag kang gagawa ng masama. Mabuti na yung gawin mo. Mag-pray ka kay Lord na hindi ka niya pababayaan. Hindi niya pababayaan yung mga anak mo. Okay lang yun. Hindi ka nila talaga pababayaan. Ako guys, hindi talaga ako sumuko. Sabi ko, hindi ako susuko hanggang hindi ko makita, hindi ko matulungan yung mga anak ko na makabangon naman sila sa hirap. Kasi alam niyo, dati minsan pa, yung nabagyong bahay namin, alam niyo ba, kulungan ng baboy yung higaan namin. Na maliit lang yung tira na ginawa ng asawa ko na, Diyos ko, sabi ko, dito tayo matutulog. Paano yung mga anak ko? Grabe talaga, nakakaiyak, kaya sabi ko, Diyos ko, ayoko dito. Hindi ito ang hinahanap kong buhay ng mga anak ko. Mag-abroad ako ulit. Maggawa ka ng paraan, sabi ko sa ako, para makapag-abroad ako. Ayan, buti na lang, nandiyan naman yung asawa ko, hindi sumusuko. Kahit ngayon, puro lasing. Hindi rin yan sumusuko kasi masipag naman nung kababata yan. Kapag may pera siya, yan, sabi niya, punta ka na sa Manila, mag-apply ka, yan. Tignan mo lang yung mga agency na pinapasokan mo kasi maraming panloloko. Kaya yan ang kwento ni Lola. Kaya yan. Kaya sabi ko, yan ang tularan nyo. Matigas ang ulo, matigas ang puso. Kahit ganito lang si Lola nyo. Ala, may bulaklak pala yung kamuting kahoy. Oh my God, kunin ko nga to. Ngayon lang ako nakakita guys ng bulaklak ng kahoy. Kukunin ko to. Kunin ko yan, pampaswerte ko guys. Ngayon lang ako nakakita. Sa buong buhay ko, ang tagal na ng tatay ko na nagtatanim ng kahoy, hindi pa rin ako nakakita ng ganito. Ala, bulaklak ng kamuting kahoy guys, hindi pa rin ako nakakita ngayon lang. Ala,
Ala, kukuha ko. Naku, nag-ano pa ako, yan o. Tingnan natin, oh, yung butterfly. O, di ba? Nako, nakakatakot. Kunin natin yun, Long. Kunin natin. May swerte tayo. May swerte tayo, kunin natin yun. Kunin natin yung bulaklak ng kahoy. Baka, grabe. Mamaya, kukuha tayo ng Ala, ni. Ala, ngayon lang ako nakakita ng bulaklak, oh. Grabe, guys, oh. Tingnan nyo naman, oh. Namuraklak na pala. Oh, grabe na. Mataas na yung ko. Yung, sana ito na yung, wow, ang ganda ng bulaklak. Kunin natin. Dili, bye-bye na guys. Tuloy ko yung kwento ko. Marami pa akong ikikwento sa inyo. Sana makinig lang kayo dyan. At please subscribe my channel. Lydia Pua, 32 subscriber. Thank you so much. I love you all. Ingat kayo palagi. And happy Sunday. Dito kami sa labas ng apo ko. Ayan, ngayon ko na ako nakakita ng bulaklak ng kahoy. Diyos ko, sa tagal-tagal ko na. Sige na guys, bye-bye na kasi ang dami na.